Hi Scorpio, kumusta po kayo? Welcome back po sa mga bumabalik. Hello po mga ating dude. Sa lahat po ito ng mga Scorpio ngayon pong February 2023. Tagalog General Tarot Reading po ito mga ating dude. Welcome po sa mga bago na sumisilip po dito. Sana po tapusin po ninyo to mga ating dude at sana magustuhan po ninyo. Pati na rin po sa mga cross-watchers. Thank you po. Salamat po sa oras po ninyo at sa energy po ninyo. Nawa po ay makakuha po kayo dito ng insights o makatulong po sa kung ano man po yung nagpapahirap po sa inyo sa kasalukuyan o mga idea po na kailangan po ninyo. Yan po mula po sa spirit realm, sa universe. Yan, paalala po maating doon na ito po ay general tarot reading, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Gamitin nyo pa rin po ang inyo pong personal discernment o yung inyo pong personal judgment at yung inyong intuition. Yan, intuitive nudges o yung inyo pong psychic abilities. Ayan, napaka highly intuitive po kayo mga Scorpio. At sa ilan na hindi nyo pa po alam, hindi pa po kayo aware. Pero sa ilan, alam ko po na alam nyo na po yan na napaka-intuitive po ninyo. Napakalakas ng inyong pong intuition or mataas ang inyong psychic ability. At kayo po ay ginagabayan ng mga anghel ng universe. Mga nag-subscribe at sa mga magsa-subscribe pa lang, maraming salamat po. Ayan. So, Scorpio, February 2023. Scorpio. Release your ex. Okay. At meron po ditong religious factors. Let go of control issues. So, mga ating dude, ang nakita ko po dito sa ilan ay maari pong inyo pong romantic partner ay gaano man ninyo kamahal ang isa't isa ay napakahirap na mag-meet sa middle or kumbaga parang napakahirap na magkatuluyan sa ilan dahil magkaiba ang inyo pong culture o yung kinamulatan or kinagisnan or kinasanayan o yung inyo pong paniniwala magkaiba po. Ang inyo pong relihiyon mga ating doon sa ilan. Maaring ikaw ay Katoliko, ang romantic partner mo ay Muslim. So, ang nakikita ko po dito ay wala pong imposible. Alam mo na kaya mong kung masisigurado mo lang talaga na siya na yung forever ay kaya mong magpalit ng religion. Yan, para sa ilan. Pero ang iba naman po ay nakikita ko na napakalaking hadlang nito para sa inyo dahil nga hindi ka ready na or parang wala sa hinagap, kumbaga hindi mo nakita ang sarili mo sa future na magpapalit ng relihiyon dahil sa sobrang mahal mo ang tao o sa romantic partner. Alright, so meron po ditong death pero reverse. Death card reverse. Knight of Wands reverse. Four of Cups. Okay, so 10 of Wands reverse. 10 of Wands reverse. Oops, tumalon na to mga ating dude. Tingnan nyo to. Kunin na po natin ito. Tumalon na ito mga ating dude pero reverse. 6 of Swords reverse. Empress reverse. Oops. Moon. Okay, Moon pero reverse din. Hala. Oh, King of Wands reverse pa rin. My God. Bakit puro reverse? Ano to? Ayun, upright.
Three of Pentacles upright. Alright, so mga ating dude, dito po sa Release Your Ex ay meron na po dito, no, naka-reverse yung Death card, pero ito po ay malapit na. So, sign po ito na malapit nang matapos po yung paghihirap po ninyo sa third party situation. Ang ilan naman po yung paghihirap po ninyo na makamove on na, or yung matanggap po na talaga na wala na kayo ng ex mo. Yung ex mo ay maaring hindi patanggap talaga na wala na kayo at nanghihinayang talaga na wala ka na sa buhay niya at gusto pa rin niyang bumalik. Dahil sa pag-aalanganin mo, kasi nag-aalanganin ka dito sa Four of Cups, sa pag-aalanganin mo na baka maulit na naman or magpaulit-ulit yung ganong same scenario na kinokontrol ka o hindi mo kontrolado yung sitwasyon, kasi kahit anong gawin mong bantay, magugulat ka na lang may ka-text, may ka-chat, may ka-video call na iba, or may kinakausap na iba, or ano man to, flirting, basta hindi po totoo sa'yo, or may tinatago sa'yo, or deceitful yung energy. So, yan po ay sa ilan, yung mga bumabalik po na ex, hindi nyo natatanggapin. Meron naman po na bumabalik or babalik ngayong February, tatanggapin mo, pero mauulit pa rin yung ganong sitwasyon, masasaktan ka, at bandang uli, ikaw na mismo ang talagang magkikipag-hiwalay, or hindi mo na talaga pababalikin na pa sa buhay mo. Yung parang last na talaga, yung parang sa sarili mo ay huli na talaga yan. Pag ginawa niya pa ito, meron ako naririnig na pag ginawa niya pa to, wala na talaga, hindi na, iba-block na, o hindi nakakausapin, hindi ka na magpapakita, basta magdi-disconnect ka na. Meron po dito na nagpaplano na umalis. Ayan. Pwedeng yung romantic partner po ninyo, hindi lang siya nagsasabi, pero balak niya palang or plano niya palang umalis na sa buhay mo. Or meron sa ilan naman po ay family member na kailangan pong umalis. Ayan. So, maaaring ikaw ito na nagpaplano ka ng umalis or mag-abroad, magtrabaho na lang sa ibang bansa. Yung trabaho ng ilan ay gamit ang inyong abilities, skills, yung lakas, yung kamay, ayan, or creativity, yung inyo pong kamay. So, sa ilan naman po, yung sign po ng Ten of Wands na reverse ay yung mga nahihirapan po, yung sobrang nahihirapan dahil na parang nakapasa na sa yung kumbaga parang pasan mo yung daigdig na ikaw lahat sa bills, ikaw lahat sa pagkain ng buong pamilya o ng mga kapatid mo o ng mga kamag-anak. So kung ano man po yun na energy na kayo po yung talagang breadwinner o yung napakaraming yung lalahanin, responsibilidad o pasan-pasan na hirap, o maaring ito ay pasan-pasan mo na or pagtitiis mo ito sa matagal mo ng partner, romantic partner. So ano man po yan na issue na maaring romantically or sa trabaho, sa boss or father figure, nakita ko dito mga ating dude sa reverse na King of Wands, father figure. Meron din dito Pisces, no? Pisces, my earth sign, or Virgo, Taurus, Capricorn. Merong Aries, may water sign, may air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So ang nakita ko dito sa moon na reverse ay maaring yung mga issue na hindi na pag-uusapan, hindi na aayos, yung nababaon na lang sa yung lumilipas yung araw o yung ilang buwan, lumilipas yung panahon na hindi na pag-uusapan, hindi nagkakaroon ng closure. Ayan po mga ating dude, yan po yung magkakaroon na ng kumbaga marirelease na, matatanggal na kung ano man to na napaka toxic, na sa ilan ay sensitibo o kaya po ay komplikado, ang hirap ayusin, maraming taong involved. Nakita ko dito na maraming taong involved at ang hirap ayusin, ang hirap ng kumbaga patsi-patsian. Alam niyo yun guys, mga ating dude, yung tapalan, yung mga butas o yung mga problema, yung mga naging conflicts. Ang hirap ng
remedyohan. Okay? So, sa ilan, kung sa pera po ito, sa career, napaka stressful na or toxic na po sa trabaho. Kaya ang ilan ay maaring ngayon pong February ay magre-resign or tatapusin nyo na lang po yung inyong kontrata at hindi ka na magre-renew. So, yun po yung ilan. Sa iba naman ay gagaan na po yung inyo pong responsibilidad, no? Maari pong may kapatid ka or kamag-anak ka na tutulong sa'yo, may kapatid kang nakagraduate na tutulungan ka na sa mga bills o sa pag-budget or tutulungan ka na. Kumbaga may katuwang ka na, hindi lang isa. Okay, nakikita ko dito siblings, dalawang kapatid mo na makakatulong na sa'yo. Kumbaga, sharing na. Mag-aambag na sila kung halimbawa yung ikaw lahat, ang iba ay sasagot na ng kuryente, yung isa naman sasagot na ng tubig, water bills, o ng budget, bigas, pagkain. So, ano man po yan na sa ilan naman po ay delegation na nakikita ko dito mga ating delegation na ngayon, kumbaga, gagaan na yung trabaho mo. Maaring sa past or pwedeng ilang years na po ang ilan po ay matagal ka nang nahirapan, 3 years ka na nahirapan na sunod ka lang ng sunod sa boss mo, sa mga katrabaho mo na tinatambakan ka ng trabaho, nakikisama ka, ginagawa mo kahit trabaho nila, ginagawa mo, hindi na scope ng trabaho mo, ginagawa mo pa rin dahil nga nakikisama ka, ayaw mo ng conflicts, ayaw mo na mapag-initan ka. So ano man ito na problema mo sa trabaho or katrabaho o sa working environment, ano man po itong sitwasyon mga ating dude, ito yung gagaan ngayong February 2023. Gagaan na po yan, maaring marirealize na ng boss mo na yung ibang trabaho na hindi mo naman talaga scope ay ibibigay na sa iba. O kaya naman po ang sa ilan ay magkakaroon ka na, bibigyan ka ng assistant. O meron din pong mga, sa iba naman po ay, kayo po ay, deserve nyo, mga ating dude. Deserve nyo na ma-promote. Ayan. So, meron po dito na yung inyo pong boss o yung supervisor ay parang pako. Pag hindi pinukpok, hindi babaon. So, meron pong ganong energy na, yung parang, okay lang sa kanya kasi hindi naman siya hindi naman siya nagrereklamo. Si Scorpio, hindi naman nagrereklamo, hindi naman siya parang hindi naman siya naghahangad ng promotion, so ibibigay ko na lang sa iba. Or ganon. Sa ilan, ang sinasabi dito na para pong, kung hindi, parang pa ako na pag hindi mo pinukpok, hindi babaon, ay parang kailangan mo maging assertive or kailangan mo sabihin talaga sa boss mo na, or sa supervisor mo, na kung paano mag-file sa HR ng request para sa salary increase o sa promotion, kung ano yung mga ikakausapin mo yung boss mo o yung team leader mo na kung pwede kang mag-apply na maging mentor o kaya ay ano yung mga paraan para or requirements or ano yung mga kailangan mong gawin or isubmit para taas ka na, kung mag-upgrade, mag-level up sa iyong career o sa iyong position. Ayan. So, mga ating dude, sa ilan ay hindi pa ito talaga ngayong February ay hindi pa sobrang successful. Okay? So, slow and steady. Mag-iisip ka ng ibang paraan kung paano mas magiging maayos ang career o trabaho o yung sa relationship, kung paano gagaan ano man po itong mahirap na, kung paano gagaan, paano mababawasan yung hirap o yung bigat na dinadala po ninyo o responsibilidad. Ayan. Ayan halas siya. Communicate clearly. Diba, mga ating dude, sobrang synchronized kasi kakasabi lang ng spirit team natin na ito po ay pinapayuhan ka na maging assertive o sabihin mo, huwag kang mahiya kasi alam mo naman deserve mo, pinaghirapan mo naman, at saka yung promotion mo, paghihirapan mo yan although hindi mo pa alam lahat, pwede mo pang kumbaga parang mga ating dude, walang imposible, pwede mong pag-aralan habang nandun ka na sa ganong posisyon. Araw-araw may matututunan ka, araw-araw may growth, mag-i-improve ka. Nandun kasi ang willingness mo na matuto, na mag-improve, na mag-level up, bossing up yung energy. So, kaya, ang advice po talaga dito ay, yan, confirmation, communicate clearly mga ating dude. Sabihin mo,
i-request mo na, gumawa ka ng mag-send ka ng email o kausapin mo talaga ng personal ang team leader mo o yung boss mo o supervisor mo na baka naman pwede, ang tagal mo tagal mo nang nagtatrabaho, ang ilan 3 years na nagtatrabaho or 6 years na, baka naman pwedeng mag-request ng salary increase. Bikini man. So, yan mga ating dude. There's something better. Totoo. Kasi nga, meron talaga dito na nagpaplano or magpaplano pa lang or mag-iisip ka na, siguro kung hindi ka naman mabibigyan ng promotion or hanggang ngayon ilang taon na wala pa rin dagdag na incentives o may dagdag nga point lang, 0.05. So halos hindi mo mararamdaman. Kumbaga mga ating doon, hindi talaga mararamdaman na nag-increase yung salary mo. So kung ganun lang din naman naiisip ng ilan or maiisip nyo po, no, pwede ngayong February pa lang ito mangyayari na umalis na lang, lumipat na lang, mag-asikaso na ng mga requirements, ayan, mag-apply na sa iba or mag-abroad na lang at subukan na yung mas malaking opportunity o ayan o mga ating dude, abundance. Wow! Kaya pala, there's something better. At sa ilan naman, kung makikipag-communicate ka lang, ayan, communicate clearly. Mga ating dude, lahat na po ito na klaseng pakikipag-communicate. Mga ating dude, sulat, text, email, phone call, video call, lahat na po ng klaseng communication, pakikipag-usap na magagamit po ninyo ang inyong throat chakra, yung inyo pong pakikipag-usap, yung skills po ninyo sa communication, pakikipag collaborate or pag-reach out sa iba, ayan, na sa mga tao, multiple people, social media, yan po, networking, yung palalawakin po ninyo yung inyo pong connections, mga nakakausap po ninyo, lalo na kung ito po ay may kinalaman sa inyong business, sa inyo pong career, negosyo, trabaho, makikipag-usap. Yung talagang pag may ginawa kang action at may kinausap ka, sign na yon. Ayan, pag nakipag-usap ka, nag-email ka, sign na yon mula sa universe na pag sinabi mo yung gusto mo or sinabi mo yung gusto mo sa universe, diretso sa universe na, God, universe, ito na yung gusto kong trabaho, ibigay mo na sa akin to, mataas sweldo, o kaya ito na yung gusto kong creative project, tulungan mo naman ako, bigyan mo ko ng resources, bigyan mo ko ng taong makakatulong sa akin para matuloy ko na itong creative project ko. Ano man po ito mga ating dude, ha? Sample lang po ito mga ating dude, na ganun po yung sasabihin po ng ilan sa inyo na habang nakikipag-usap ka sa universe, sa angels, sa spirit guides po ninyo, sa archangels, communicate clearly. Sabihin mo kay God, sa mga angels, pwedeng sa literal na mga tao na makakausap po ninyo, sabihin po ninyo kung ano yung gusto po ninyo. Ayan po. Yan, ibibigay sa inyo yan ng universe ni God. Abundance, prosperity, there's something better. Kaya, wag kang mawala ng pag-asa kung gaano kapangit yung sitwasyon mo ngayon or gaano kahirap ang sitwasyon mo ngayon, there's something better. Dadalhin ka ng hangin kasi air, Gemini, Libra, Aquarius, air element o energy ng hangin, dadalhin ka ng tubig, ayan, cups, kung saan mas magiging maayos ang sitwasyon mo. Better, something better, bigger and better. At para makuha mo na tong reward sa'yo ng universe, nakita ko rin sa ilan na ma-activate po ang inyo pong mga chakra, mula sa inyo pong crown chakra hanggang sa inyong root chakra, lalo-lalo na root chakra, abundance po, pera, earth, yan, earth energy o pera, success, abundance, prosperity, career po ninyo, trabaho, negosyo. So napakaganda po ng mensahe po sa inyo mga ating dude. Huwag po kayong
mawawala ng pag-asa. I-release na po yung mga kailangang i-release, ayan, or mag-disconnect. Iwasan na po yung mga toxic po na mga tao, yung mga nakakausap mo na hindi nagbibigay sa'yo ng positive energy. Mga ating dude, kung talagang para po sa inyo mga tao na to, sasama po sila sa inyo, sa journey po ninyo. Kung hindi talaga, once na mag-disconnect ka na, at hindi na talaga din sila humabol pa sa'yo, ibig sabihin, hindi talaga sila para sa'yo. Hindi sila yung perfect people na yung mga tao talaga na binigay, heaven sent, yan, na galing po sa universe kay God na makakatulong po sa inyo. So, eto po, mga ateng dude, i-claim nyo na po yan. There's something better, at eto po yon, abundance, prosperity. Ang abundance, mga ateng dude, lahat na po yan. Sa kalusugan po ninyo, maayos po na buhay, maayos na mga tao po sa paligid po ninyo, mga matitino po na hindi magdadala ng stress o toxicity sa buhay po ninyo, o hindi haharang sa inyong success, o hindi gagawa ng mga makakasakit sa kalooban mo o sa isip mo, o hindi gagawa ng masama sa iyo para mahirapan ka sa iyong trabaho, sa iyong negosyo o career. Yung makakatulong sa iyo sa abundance, yung susuporta sa iyo talagang para maging mas matagumpay ka at hindi mai-insecure sa'yo, hindi maiinggit sa success mo. So, yan mga ating dude. I-claim nyo na po yan. Nakita ko dito sa death card, kahit reverse pa lang ito, nandito na yung energy ng death o ending o katapusan ng mahirap po na sitwasyon po ninyo. Ayan, mga ating dude, maraming salamat po. Sana tinapos po ninyo itong video na to. Napakaganda rin po, kahit na sa pinakadulo may magaganda pa rin po kayo at mapupulot po na magagandang mensahe at insights o maaring magbigay po ng clarity po sa inyo. Ayan, so mga ating dude, o gabay at protection sa inyo po ng universe, ng spiritual, ng mga archangels o ng mga mahal po ninyo sa buhay na nasa heaven na po, mga ating dude. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa susunod po ng mga videos, mga ating dude. Salamat po.